Hello, good evening sa inyong lahat. Ito si Mark Gerbert Muktuanon. Gusto ko lang i-share sa inyo ngayon ang isang training, pinamagatan nating First Step Before Creating a Marketing Campaign. Ito ay isa sa training series ng free training na ginawa ko na how to build an online business. So dito sa training nito, sa first step na training nito, ay matutunan mo yung overview ng system, matutunan mo din yung mga paano mag-market, ano yung mga kinakailangan mo, sino tao ang kailangan mo i-market, yung mga overview ng system, paano mag-work para makakreate ka ng online business. So, simulan na natin. Matutunan mo sa gabing ito, sa training na ito, number 1, know your target market, and number 2, how to create your irresistible drive to your free offer. So, number 1, knowing your target market. Ano bang importance na knowing your target market? Number 1, clarity in your messaging. Kasi kung alam mo yung interest, hobby ng taong ino-offeran mo, ng target market mo, alam mo din kung paano mo siya kausapin. Kung hilig niyang basketball, alam mo na kailangan mo, para maging interested siya, alam mo kailangan mo siyang kausapin tungkol sa basketball. Kung hilig siya ng ibang bagay, kausapin mo siya sa anong nakahiligan niya para magiging interested siya, para pakinggan ka niya. Number 2, avoid too much rejection. Kasi kung tinatarget mo ng mga tao ay ganito ang hilig nila na yun din yung ino-offer mo, maliit lang yung chance na i-reject ka nila. Kasi interested na sila sa ganung topic eh. Interested na sila sa ino-offer mo. Kaya hindi ka na mag-reject. Kung may rejection man, malimit na lang. Number 3, attract only desired people. Kasi yun nga, kung marami kang ina-attract na tao na hindi naman interested, marami ring rejection. Masasayang lang yung oras at pera mo. Yun nga, may isang quote nga eh. If you are marketing to everyone, you're not marketing at all. Number 4, attract only opportunity buyers. Again, dahil nga interested na sila, dahil nga targeted yung mga tao, kung ano yung in-offer mo, tina-target yung mga interest ng mga tao, so, malaki yung chance na bibili sila o sasali sila kayo. And lastly, easy for you to close deal. Dahil nga, open-minded na sila, dahil interested na sila, so, hindi mo na kailangan pang i-open mind sila, hindi mo na kailangan i-explain mo pa sa kanila. Mas mabilis na lang yung deal. Kasi, interested na sila. Pero paano ba to gawin? Paano mo ba makukuha yung, paano mo ba matutunan yung, paano mo ba malalaman na targeted na yung prospect mo or targeted na yung market mo? So, number 1, instant empathy. Put yourself in their shoes. Kailangan mo ma-feel yung mga na-feel nila. Kailangan mo maisip yung mga iniisip nila, kailangan mo kailangan mong magtanong the way sila magtanong. Para nang sa ganun, alam mo yung isasagot. Alam mo yung paano mo i-message sa kanila. Kung dapat alam mo kung ano yung pinoproblema ng mga target market mo. Nang sa ganun, makabigay ka ng solusyon. Paano? Yun nga, yung sabi ko kanina, understand situation of their target market. Know their wants, know what they don't want, and know their challenges or frustrations. Dapat alam mo to lahat, yung tatlong to, para nang sa ganun ay alam mo din kung paano sila i-message, paano mo sila kausapin, paano mo i-promote sa kanila yung pinopromote mo. So for example, kung slimming product yung ino-offer mo, kailangan alam mo what they want. So, example lang to, what they want kung slimming product in-offer mo. So, yung mga target market mo, ang gusto nila magkaroon ng healthy lifestyle. Gusto nila makasuot ng mga sexy outfit and gusto nilang manotice. What they don't want, again, sa slimming product, ayaw nilang binubuli sila. Ayaw nilang yung feeling na uncomfortable feeling. Ayaw nilang ganun. And ayaw din nilang maging obese. And ano ba yung mga challenges and frustrations nila? So,
Sample, tried other products and has not worked. Isa yan sa mga palaging challenges na nagiging frustrated yung mga tao. Number 2, no guidance what to do. And number 3, don't know what exercise to do. So, kung alam mo na yung mga gusto, hindi gusto at mga challenges ng mga target market mo, alam mo na din kung paano sila i-message. So, kung for example, yung challenges nila ay no guidance on what to do, i-message mo sa kanila na may guidance na kung ano yung gagawin nila para magkaroon sila ng yung mga dream life, yung lifestyle na gusto nila, itong what they want. May guidance na para makuha nila yung makasuot ng mga sexy outfit at para manotice sila. So, yung ganon. Dapat alam mo yung gusto nila, yung hindi nila gusto, at yung mga challenges and frustrations ng mga target market mo. Second example, kung business opportunity naman yung offer mo. Kalimitang gusto ng mga target market mo ay time freedom. Palagi yan. Tapos, financial abundance, achieve their dreams, and want fast results. Now, what they don't want, ayaw nilang ma-reject. Number 2, hard time doing follow-ups yan. Isa yan sa problema. Ayaw din nilang kumausap ng tao. Lalong-lalong ayaw nilang magbebenta. So, yung challenges nila, almost use all products for presentation but zero prospect. Don't know how to close. Don't have time for prospecting and don't have money. So, kung alam mo na yung, once again, kung alam mo na yung mga gusto nila, hindi nila gusto at challenges, alam mo na din kung paano sila kausapin. So, number 2, show results in advance. Para mas madali din, yung number 1, empathy. Number 2, show results. So, para mas mapabilib sila, pakita mo sa kanila yung resulta mo. Kung wala ka pang resulta, dahil nagsisimula ka pa lang, pakita mo yung result ng mga teammates mo or resulta ng mga mentors mo. Para makita nila na ganito pala ang potential na kikitain nila kung business opportunity ang in-offer mo. Kung slimming products naman, pakita mo sa kanila kung ginagamit mo yung produkto, pakita mo sa kanila na ito nang nangyari sa katawan mo after taking this product or after doing this guidance sa product mo. Or pwede din sa ibang tao. So, show results in advance kung ano yung pwedeng makuha ng mga target market mo. So, number 2 sa natutunan natin kanina yung sa target market, paano mo i-target, paano mo makilala yung target market mo. So, number 2, na matutunan mo sa training ito ay how to create your irresistible drive to your free offer. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na overview of the system. So, ang system sa online marketing, online business ay ganito. First and foremost, kailangan mo ng traffic. Ano ba yung traffic? Traffic parang sa kasada lang. Na daming tao, parang sa mall, yung mga pumapasok sa mall. Bakit kailangan mo ng mga traffic? Kasi yung traffic, ito yung mga target market mo na ino-offeran mo. Kailangan mo ng maraming traffic, maraming tao na maipupunta mo sa mga ino-offer mo. Para nang sa ganon, ay malaki yung chance na mag-pay in, makabenta. So, ang system natin, kailangan mo ng traffic. Tapos, hindi mo sila papupuntahin agad sa sales page mo o sa website ng company mo. Kailangan mo silang bigyan ng free offer or free gift. Ano ba to? Matutunan natin to sa mga susunod na slides. Kailangan mo sila bigyan ng free. Diba, gustong-gusto ng mga tao yung buy one take one, yung buy 10 plus 1, buy 3 plus 1. Yung mga ganon kasi gusto ng mga tao na makakuha sila mga libre. As much as possible, libre ang gusto ng mga tao. Kaya bigyan mo sila ng mga free offers bago mo sila bentahan. And tapos, after sila mapupunta sa free offer mo, after nila
matingnan to, mapupunta sila sa tinatawag nating lead capture page. Ano ba tong lead capture page? Itong lead capture page ay isa itong filtering machine. Parang filtering machine kung saan yung maglalagay ng kanilang mga information ay yung mga taong qualified prospect, yung mga taong highly qualified talaga. Kasi sa number 1, alam na natin yung mga target market natin. Pero hindi kasi lahat doon ay interested talaga, na yung sobrang interested na maglalagay ng kanilang email. So, para makuha mo yung mga contact information nila, ng mga taong targeted talaga, ng mga taong qualified prospect talaga, maglagay ka ng isang parang stopper. Oops, bago kayo makapunta sa susunod na ibibigay ko sa inyo, lagay muna kayo ng email address nyo, email information nyo. Bakit kailangan mo din yon? Kasi doon mo sila mapa-follow up. Yung follow up, pwedeng manual, pwede din automated. And tapos, once nakapag-login na, nakapag-sign up na sila, gamit kayo ng email, mapupunta na sila sa sales page mo. So, explain natin ulit yung system. Kailangan mo ng traffic na mapupunta sa free offer mo. And after nun na natingnan lang free offer mo, may hindi ko nasabi kanina, may call to action doon, kung saan mapupunta sila sa isang lead capture page, kung saan maglalagay sila ng kanilang contact information. Then yung contact information nila ay ma-store sa isang automated email mo or manual emails mo, yung para magamit mo sa pag-follow up. And after nila maglagay ng kanilang email, ay mapupunta na sila sa sales page mo. So, ano ba yung mga different ways to create an offer? First, e-book and video training. And important, make sure na highly valuable ito. Make sure na may matutunan talaga yung mga prospect mo. Hindi yung naglalagay ka na lang for the sake of giving free offer. Kailangan may matutunan sila. So, how to create an e-book? First, create ebook using Microsoft Word. Alam naman natin paano ito gamitin. Then, save as PDF file. Then, save to Google Drive or Dropbox. Then, get the link of your file on Google Drive or Dropbox. After mo kasi ma-upload yon sa Dropbox or Google Drive, yung ebook mo, magbibigay sa iyo ng link si Google or si Dropbox. Then, create an ebook cover. Pwede ka makapunta sa canva.com para makakreate ka ng magandang cover sa ebook mo. Then, put the cover of your book on your blog or put a link on ebook. So, kung may blog ka, lagay ka ng link sa ibaba na get this ebook for free. And ganon. And how to create a video training. So, kailangan mo lang ng phone or any camera. Hindi kailangan yung mga mamahalin. Kung nagsisimula ka pa lang, kahit yung cellphone mo, kahit yung Android phone mo, pwede na yan. Then, upload to your video on YouTube, and after mo ma-upload, may link yun. Yung link mo, yun na yung ilalagay mo sa ibaba ng vlog mo kung may vlog ka. So, yun lang ang training natin ngayon. So, first, natutunan natin importance of knowing your target market and how to know your target market and how to talk to your target market. Number 2, how to create a irresistible offer. So, kung gusto nyong matutunan in-depth training ng ganitong klaseng training nito, pwede kayong bumisita sa link na inilagay ko sa ibaba, sa button sa ibaba, para makapunta kayo sa isang extensive training na ganito kung gusto nyo makuha ang training nito. Thank you very much, and I hope marami kayo natutunan sa training na ito, sa short video training natin to. Once again, this is Mark Gerbert Buctuanon, and have a good day.